Hallelujah. Amen. Praise the Lord. God bless you sa ating beloved preacher, Brother Art. At sa inyo po lahat, mga minamahal, let us all stand po. Hallelujah. Tayo po tumayo bilang paggalang salita ng Diyos. Dalhin po ng inyong abang lingkod. Praise the Lord sa ating Bible study. Praise the Lord. Hallelujah. Dearest Heavenly Father, in the name of our dearest Jesus, we thank Thee, O Lord, for blessing every part ng aming pag-worship sa iyo. Hallelujah. Especially the moving of your Holy Spirit in our midst, the outpouring of your Holy Spirit, which is our strength in serving you. Dearest Jesus, at this time, O Lord, we're going to study your holy word. Without you, I cannot do anything. Hallelujah. Forgive us and cleanse us from all unrighteousness. Patawarin mo kami, mahal na Panginoon. Hallelujah. Open our eyes and minds and understanding to your holy word. Help me bring forth thy holy message with love and power and leading prayer, our beloved pastor. We rebuke all the power of darkness, all doubts, unbeliefs, cast out in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen and amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Glory to God. God bless you po. The highest praise and honor and glory and thanksgiving. Walang iba sa ating pinamahal na Panginoong Hesus. Double honor and respect sa ating beloved parents in the Lord as we remember and cherish the blessed preaching, teachings of our dearly beloved Honorable Pastor Rizada Almeda, beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Greetings to the Almeda family, beloved preachers, workers, brethren, visitors, and webcast viewers. Hallelujah, praise the Lord. And once again, the highest praise, honor, and glory, and thanksgiving, walang iba sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Amen. At mga minamahal, praise the Lord, hallelujah, at tayo po ay mag-aral na ng banal na salita ng mahal na Panginoon, amen. Praise the Lord, hallelujah. Ating pag-usapan mga minamahal ay tungkol sa ating courage, amen, hallelujah, at ganun din sa ating, hallelujah, dumarating ang mga discouragement, amen. Sabi nga, ang pagsubok at panghihina ng loob ay dumarating sa lahat ng mga tunay na anak ng Diyos. Amen? Itong paraan, hallelujah, na nangyayari, mga para tayo, mga minamahal, hallelujah, ay madagdagan ang ating pananampalataya. Amen? Dito naman umaatake ang diablo para ligligin ang bawat isa sa atin. Amen? So, mga minamahal, as this opportunity, mga umaatake ang demonyo, mga minamahal, hallelujah, kung tayo po ay magtitiwala sa mahal na Panginoon, that it will increase our faith in God. Amen? Hallelujah. This happens, mga minamahal, upang mapatunayan na mahal na Panginoon kung gaano mo siya kamahal. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Abraham could say, mahal na Panginoon, you don't need to bring, hindi ko na po kailangang dalhin si Isaac sa Mount Moriah at itatali ko pa siya. Pwede niyo sabihin, you know my heart. Maaring sabihin natin yan. Amen? But God wants, mga minamahal, action. Amen? May action, mga minamahal. So, He set the time, mga minamahal, kinausap niya si Abraham. Amen? Abraham. Ang sabi ni Abraham, here I am, Lord. Gusto ko dalhin mo ang anak mo, your only one son, Isaac, dalhin mo sa Mount Moriah. Ihandog mo siya sa akin, mga minamahal. At doon nga, mga minamahal, to make the long story short, amen, talagang itinaas na niya yung kutsilyo. Nagtanong pa si Isaac sa kanya. Amen. Sabi niya, Father, mga minamahal, maaari sabi niya, Papa, kumpleto na tayo. May apoy tayo, meron tayong mga kahoy. Ngunit asaan ang iaalay? Hindi niya alam, siya ang iaalay. Amen? Hallelujah. Mga minamahal, makita mo mga minamahal, we don't see, mga minamahal, hindi sinabi ng Biblia ang expression ng mukha ni Abraham, mga minamahal. But he answered and he replied, the Lord will provide, amen, Himself for an offering. Amen? Hallelujah. Yun ang sinagot niya, mga minamahal. Hallelujah. At nung kanya nang ibababa, mga minamahal, yung kutsilyo, tumawag sa kanya ang anghel, Abraham, nalalaman ko na ngayon na ikaw ay natatakot sa Diyos. Can you say amen? Amen. Hallelujah. Ang tunay na natatakot sa Diyos ay sumusunod. Amen? Praise the Lord. Those who call themselves Christian, mga minamahal, and they don't obey, that means they don't fear God. Amen? Sila pa rin ang nasusunod sa kanilang mga desisyon. Kaya nga ang Biblia kompleto. Amen? Acknowledge the Lord your God
Amen. In all thy ways, anong sabi ng Biblia? And He will direct thy paths. Amen. Praise, napakahalaga mga minamahal ng ating sangguni sa ating pinamahal na Panginoon. Let us read the first verse mga minamahal. Hallelujah. Na Luke chapter 22, 31, 32. Kindly po sa ating mga Bible readers. From the book of Luke, chapter 22, verse 31 and 32. And the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan had desired to have you, that he may keep you as wheat. But have prayed for thee that thy faith fail not, and when thou art converted, strengthen the brethren. Sa aklat ng Lucas, talatang 22, versikulo 31 hanggang 32. 31. Simon, Simon, narito, iniika ni Satanas upang ikaw ay maliglig niya gaya ng trigo. 32. Datapat ikay pinamanhi ko na huwag magkulang ang iyong pananampalataya at ikaw, kung makapagbalik ka na muli, ay papatibayin mo ang iyong mga kapatid. Amen. Amen. Everybody say, praise the Lord. Mahina yata. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Purihin naman ang Panginoon. You know, the Bible said in Romans 15:4, ang sabi dito, for whatsoever things were written aforetime were written for our learning. Amen. That we through patience and comfort of the scriptures might have hope. Amen. Dito daw sa salita ng Diyos, mga minamahal, ito ay isinulat para sa ating ikatututo. Were written for our learning. Amen. Sa ikatututo natin. Kaya yung ating pag-aaral ng salita ng Diyos, pag ating pong binabasa, mga minamahal, amen, na ating pong mga minamahal bulay-bulayin. Amen. Yan po sa Tagalog, sapagkat anumang mga bagay na isinulat ng una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin upang sa pamagitan ng pagtitiis. Amen. Alam, magtitiis ka, mahirap man, may pagsubok, may kahirapan. Amen. At pag-aliw ng mga kasulatan, na comfort tayo ng salita ng Diyos, ay magkaroon tayo ng pag-asa, hope. Amen? Hindi pag dumating mga minamahal ang alon at bagyo, bagsak ka na. Amen? Ang sabi nga ng Biblia, mga minamahal, nang nangaral ating mahal na Panginoon, amen, hallelujah, ang taong sumusunod sa aking mga pananalita ay katulad ng isang tao na nagtayo ng kanyang tahanan sa ibabaw ng bato. Dumating ang alon, dumating ang hangin, ang ulan, hindi nabagsak. Ngunit yung tao na, hallelujah, those people who heard my word, and do not obey, do not follow, is just like a person that built his house upon the sand. Amen? Sa ibabaw daw ng buhangin. Hindi ka magkakaroon ng pundasyon doon. Babagsak talaga. Yun daw po yung mga hindi sumusunod at tumatalima. At dito mga minamahal, in example ng ating mahal na Panginoon ang kahalagahan ng pananalangin. Amen? We pray for one another. Amen? Hallelujah. Sa panahon, mga minamahal na mga pagsubok, may mga kapatiran tayo na may mga nakahirapan, mga minamahal. Kapag kayo may mga devotion, may mga prayer time ninyo, morning prayer ninyo. Sino ang may morning prayer? Baka pagising nyo sa umaga, coffee na kagad. Hanggang sa makalimutan nyo na ang pagpipray. Kailangan meron po tayong morning prayer or evening prayer, devotion, at nananalangin tayo sa isa't isa. Ito po yung mahalaga. You pray for us too, mga minamahal. We pray for you. You pray for us too. We pray for the beloved children ng ating mahal na pastor, ng mga kapatiran. Amen? There is power in prayer. Amen? Can you say amen? Amen. Bakit tayo nakakilala sa mahal na Panginoon? Ang ating beloved pastor hindi nag-aral sa Bible school. Amen? Hindi siya katulad ng mga naging scholar, may diploma. Ngunit ang kanyang ginagawa lang sa tuhod ng pananalangin. Ang kapal ng kanyang kalyo. Kaya bawat pumuntang iba't ibang lahi sa Pilipinas, nagte-testify sila sa Amoranto, titingin sila. May nagsabi nga naman na pastor, paano ka nagkaroon ng ganyang karaming miyembro? Amen? Kasi katulad dito sa Amerika, magkaroon ka lang 5,000, grabe na. Tayo mga minamahal, yung Amoranto Stadium, iba pa yung nasa Visayas and Mindanao. Amen? Ano ang sikreto ng ating mahal na pastor?
pananalangin at pag-aayuno. Ganoon din tayo. Amen? Hindi natin man magagaya yung kanyang mahabang panalangin. Kailangan meron po tayong dedication na morning prayer at tayo nag-aayuno rin. Amen? Sapagkat ma-overcome ka ng flesh mo. Yung pride mo papasok dyan. Mawawala yung humility sa'yo. Bakit? Yung itong flesh na to, ito isa sa kalaban natin. Amen? Ano yung tatlo ang kalaban natin? Remember the devil. Amen? Hallelujah. Yung demonyo na nagbibigay sa atin, nagbibigay ng tukso. Amen? Hallelujah. Ano pa mga minamahal? Ang ating sarili, mga minamahal. Amen? Yung ating flesh. Sabi nga ni Paul, now that I found that in my body, sinabi niya mga minamahal, hallelujah, dwelleth no good things. Ibig sabihin kapag hindi ka pa Kristiyano, dwelleth no good things dahil ang masamang espiritu ang nasa tao. Amen. Kaya nga templo tayo ng Diyos. Kapag naging Kristiyano ka na, huwag mong i-grieve ang Holy Spirit because the moment you grieve the Spirit, the Holy Spirit will leave from your body or your temple. At anong mangyayari? Papasok yung masamang espiritu. At pag nakita niyang malinis, aalis siya, magsasama pa ng 7. Kaya ang kalagayan ng tao, mga minamahal, na nakakilala sa mahal na Panginoon na full of pride, 7 demonyo na ang papasok sa kanya. Amen? Kaya nakakatakot, mga minamahal. So humility, ito ang ating kailangan gawin. Amen? Praise the Lord. The next verse that we are going to read, mga minamahal, Luke 17:5. Hallelujah. Kaya nag-approach ang mga apostles, mga minamahal. And the apostle said unto the Lord, increase our faith. Mahal na Panginoon. Sabi niya, increase our faith. Umihiling sila sa mahal na Panginoon, dagdagan mo ang aming panampalataya. Amen. Luke 17:5. Itong mga salita na ito, mga minamahal, there's power. You remember that. Keep it in your heart. Amen. Apply it. Hallelujah. Kaya nga napakahalaga, mga minamahal, na tayo po, mga minamahal, ay mag-grow, maging matured sa pagiging Kristiyano. In the next verse, 1 Peter chapter 5, verse 10, but the God of all grace, who had called us unto His eternal glory. Pakihanda rin po sa Tagalog. For eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, and settle you. Kaya mayroong mga pagsubok yan, mga kahirapan, mga minamahal, na binibigay ng mahal na Panginoon ang mga bagay na mga problema. Amen. Para magpakumbaba ka. Amen. Nakita ka, mga minamahal, ng mga bagay. Amen, na kinasakit ng damdamin mo. Amen, kahit na ikaw na inasaktan, ikaw pa rin ang nagpakumbaba. Amen, gusto ng mahal na Panginoon, amen, ma-establish tayo, ma-perfect tayo, ma-strengthen tayo, and settle us. Sa Tagalog po, kindly. 1 Peter 5:10. Amen. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang mga Pedro, Kabanata 5, talata po ay 10. At ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag sa kanyang walang hanggang kalwalhatian kay Kristo, pagkatapos na kayo'y makapagbatang sandaling panahon, ay siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay, magpapalakas sa inyo. Amen. Amen. Palakpakan natin ating pinakamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Amen. Ito pala, mga minamahal, yung magpapasakdal, magpapatibay, at magpapalakas sa atin. Paano kung dumating ang pagsubok sa'yo, ayaw mong harapin? Bawa, mga minamahal, example lang. Amen. Hindi naman binabawal ang gamot sa atin. Nagkaroon ka ng sakit, mga minamahal. Simple lang yan. Paracetamol lang or kung ano. Pero ang tinuturo ng ating mahal na pastor, amen, have faith in God. Practice your faith. Amen. For without faith, it is impossible to please God. Ang sabi nga ng pangaral ng mahal na pastor, grabe talaga ang faith natin, mahal na pastor. Ang sabi pa nga niya, hindi baling mamatay. Amen. Hindi daw baling mamatay nang may pananampalataya kaysa mamatay ka na walang pananampalataya. Grabe, mga minamahal. Amen. Kaya, hallelujah, yun, mga minamahal, marami umuusig sa atin, mga ibang fellowship, even mga apostolics, mga minamahal. But, hallelujah, ang may kasabihan nga, mga minamahal, na, hallelujah, na yung mga resulta, mga minamahal, na mangyayari, yun po ang magpapatotoo ng mga minamahal na ang sinasabi ng mahal na pastor ay totoo. Amen?
The end, yun pala yun, the end justifies the means. Amen? Kaya tahimik na mga minamahal yung mga kasabayan ng ating mahal na pastor, na mga pastor noon, mga minamahal. Amen? Hallelujah. Siya, mga minamahal, talagang lumago. Amen? Sabi nga niya, I remember nag-preach siya mahal na pastor yung mga mangingisda raw, pagka mga mangingisda na mahusay magbidahan, sila ang pinakamagaling mangisda. Pero hindi nila nakikita mga minamahal, yung mga pumapalaot na malalaking barko, na may malalaking lambat. Amen? Kapag humuli talagang thousands ang isda, mga minamahal. Amen? Kaya mga minamahal, hindi natin tinataas ang ating mahal na pastor. Yung ina-acknowledge lang po natin. Amen? Na sa kanyang pananalangin at pag-aayuno, nakuha niya yung sekreto. Amen? Kahit sabihin man niya, ipatotoo niya sa ibang mga pastor, mga minamahal, ang tanong, hindi nila magawa. Hindi nila makaya. Amen? Bakit mga minamahal? Amen? Kailangan talaga may tiyaga ka. Mahirap, 3 days ka lang mag-fasting, mga minamahal. Napakahirap na. Ngunit ito, mga minamahal, ay nire-required ng mahal na Panginoon para yung ating flesh, mga minamahal, manghina. Hallelujah. Yung espiritu mo naman ay will arise. Amen? Will arise and rise. Lalakas ka while you're weak. While your body, your flesh is weak. Sabi nga, pray that ye enter not into temptation. Flesh is weak, but the spirit is always willing. Can you say amen? Praise the Lord. There's a story, mga minamahal. We have a lot of verses, mga minamahal. And some of the verses, ako na po ang nagbabasa. Just bear with me, nakikita natin sa screen. Yung ating next verse, mga minamahal, ito po ay istorya ni David. Amen? In book of 1 Psalms chapter 30, mga minamahal, 1-6. And sabi, and it came to pass when David and his men were come to Siklag on the 3rd day that the Amalekites had invaded the south and Siklag and smitten Siklag and burned it with fire. Yung Siklag po, camp nila David yon. Amen? In verse 2, and had taken the women and captives that were therein. They slew not any either great or small, but carried them away and went on their way. So yung kampo nila, mga minamahal, kinuha lahat ng kanilang pag-aari, pati ng kanilang buong family. So David and his men came to the city, and behold, it was burned with fire, and their wives and their sons and their daughters were taken captives. Then David and the people that were with him lifted up their voice and wept until they had no more power to weep. Ibig sabihin talagang umiyak sila, hindi natin alam kung ilang oras. Amen. Sa pag-aakala nilang patay na ang kanilang buong family. Amen. And then, hallelujah, in verse 5, and David, 2 wives were taken captives, Ahinoam and the Jezreelites, and Abigail, the wife of Nabal the Carmelite, and David was greatly distressed, for the people spake of stoning him. Nagkakasundo na, mga minamahal, yung kanyang mga kasamahang sundalo na batuhin siya. Because the soul of the people was grieved, every man for his sons and for his daughters, but David encouraged himself. Amen. In the Lord, his God. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. In-encourage pa rin niya, mga minamahal, ang kanyang sarili. Mga minamahal, hallelujah. Pinalakas niya ang loob niya. Hallelujah. Sa panahon, mga minamahal, na mga bagay na mga pagsubok o paalaala, may mga palo na dumarating sa atin. Bilang Kristiyano, tayo po ay may palo o paalaala. Para po tayo ay magising. Amen. Sabi nga, ang gamot sa nakalilimot ay paalaala. Amen. At kung minsan, mga minamahal, may nag-share na sa'yo, pinagsabihan ka na ayaw mo pa rin makinig, doon napapasok yung talagang palo. Amen. At sasipin mo, saan ako nagkulang? And you will start searching yourself, why I have having these difficulties, struggles. Amen? Iba-iba ang mga problemang dumarating. Amen? Karamdaman, finances, amen? Problema. Yan po, mga minamahal, ay paalaala na mahal na Panginoon upang tayo ay lumapit muli sa Kanya, tumawag. Narinig niyo yung pangaral ng ating beloved Mama Dear, kapag walang pagsubok, delikado yan. Amen?
Kung naaalala nyo, kung nanonood kayo ng mga pangaral na mahal na beloved Mama Dear, pag walang pagsubok, delikado yan. Amen. Sabi niya, Amen, praise the Lord, hallelujah. Pero kapag may mga pagsubok, mga minamahal, Lord, grabe ang iyak. Amen. Kaya nga, mga minamahal, sana natutunan natin dapat, may pagsubok man o wala, laging magpupuri. Amen. Laging iiyak sa mahal na Panginoon, magpapasalamat. Isipin mo kung ano ka noon, kaysa ngayon, mga minamahal. Ang ganda-ganda ng damit mo ngayon. Amen. You are dressed beautifully, mga minamahal. But if you come to think before, mga minamahal, amen, may iba sa atin wala nang makain. Isang beses na lang sa isang araw kumakain. Yung iba sa atin, some of us, mga minamahal, we're sick, mga minamahal. Amen. The doctor has given us 6 months to live. But when we came to know our dearest Jesus, amen, He blessed us. Amen? Kaya mga minamahal, yung ating pananalangin magpagpupuri, laging mainit. At importantly also, yung ating obedience. Amen? Can you say amen? Obedience to God. Amen. Praise the Lord. So, the next verse that we're going to read, mga minamahal, hallelujah, dito sa Psalms 103 verse 13 to 14, pakihanda rin po sa Tagalog. Like as a father pitieth his children, so the Lord pitieth them that fear Him. Amen? Nahahabag ang mahal na Panginoon. Amen? Pitieth them that fear Him. Kanino siya nahahabag? Doon sa mga natatakot sa Kanya. Those who fear Him. Amen? Paano yung hindi natatakot? Ano ba yung Kristiyano na hindi natatakot? Di hindi sumusunod. Amen? Refined, ang ganda ng damit, mga minamahal, pagpasok sa gawain. Ngunit hindi naman pala sumusunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. You remember yung inexplain sa atin during testimony na kailangan may kabanalan tayo, ang mga kabaihan na hindi dapat magdadamit ng nauukol sa lalaki. Amen? Yung po ay kabanalan. Ibig sabihin, not in the presence only, hallelujah, may nakakakita sa inyo, but in the absence also. Mga minamahal na mga kapatiran. Amen? Hallelujah. We will obey God's commandment. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Kasi merong mga paalaala. Amen? Verse 14, For He knoweth our frame and remember that we are dust. Amen? Sa Tagalog po ating basahin. Psalms 103, 13, 14. Sa mga awit, Kapitulo 103, versikulo 13 hanggang 14. Kung paano ang Ama ay naaawa sa kanyang mga anak, gayon nawawa ang Panginoon sa kanilang nangatatakot sa Kanya. Sapagkat nalalaman niya ang ating anyo, kanyang iniaalala na tayo'y alabok. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin muli ating pinamahal na Panginoon. Everybody say, Praise the Lord. Praise the mighty name of Jesus. Amen. Hallelujah. Sapagkat ang mahal na Panginoon ay maawain, mahabagin. Amen. Ngunit ang sabi doon, sa kanila na natatakot sa Kanya. Paano kung matigas ang ulo mo? Amen. Hindi ka natatakot sa Kanya. So, kailangan mga minamahal, meron kang takot. Kaya yung pinatakot na takot ka sa mahal na Panginoon na magkasala. Amen. Kapag ang sabi diyan, naaawa sa Kanyang mga anak, na gayong naaawa ang Panginoon sa kanilang natatakot sa Kanya. Masunurin itong anak ko. Makita, butas na yung sapatos mo. Amen. Bibigyan ko na to ng bago. Amen. Lahat ipoprovide na mahal na Panginoon. Kung matigas ang ulo mo. Amen. Hindi mapiplease sa'yo, mga minamahal ang mahal na Panginoon. Amen. Kaya remember to obey. Kapag kung ano yung narinig ninyong isinyer dito sa banal na pulpito o sa Bible nang nagbasa ka, kailangan pala magbigay ng ikaputhandog. Alam niyo mga minamahal, maraming pinagpala sa ating mga kapatiran. Kahit mga baguhan, ganun pala yun, walang question, bigay. Biglang na lang darating, laki nitong blessing na dumating sa akin. Yung mga minamahal, lalo sa mga baguhan, nagpapakilala mala Panginoon, totoo nga ang pagbibigay. Amen? 1 month pa lang siyang naglilingkod sa mala Panginoon. Yung iba 1 month pa lang, hindi yata totoo to. Yayaman lang ang pastor nila. Bakit ako magbibigay? Hindi nila alam, mga minamahal. Amen? Ito'y ginagamit sa krusada.
Sabi nga na mahal na pastor, nung nasa Zamboanga siya, sinabi niya doon sa mga taga Zamboanga, huwag kayong mag-isip na ang after kami ay pera. Sa pagpunta lamang namin dito, 50 million pesos. That was almost 30 years ago. Amen? 50 million, halos ang kanilang inispend kasi nagbabarko, nag-eroplano, sabi ng mga pastor. Sa mga baguhan, 5,000, malaki na raw yung 5,000 pesos, lugi. Sabi niya, kung gusto ko talaga ng pera doon, sabi niya, dito ako sa Amerika. Totoo po yun. Mahal na pastor, mag-preach dito, mga minamahal. Grabe, nabibless sa mga churches, magbigay sa kanya $5,000. May nagbigay sa kanya $50,000. 2 oras lang siya lang magpipreach. Amen. Bakit, mga minamahal? Nakinabang sila, pinagpala sila. Amen. Sabi niya, kung after ako sa money, doon ako sa Amerika mag-preach. Pero nandito ako, sabi niya, kapagkat yun ang inutos sa kanya ng mahal na Panginoon. Can you say amen? Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Kaya nga, napakahalaga, mga minamahal, ng ating paglilingkod, naglilingkod na sumusunod sa Diyos. Hindi paruurong, kundi pasulong. Amen. Hindi yung tayo ang nasusunod, kundi ang Diyos ang nasusunod. Amen. Jeremiah 7:24, hallelujah. But they hearken not, nor incline their ear, but walk in the counsel and the imagination of their evil heart, and went backward and not forward. Ito po, mga minamahal, mga matitigas ang ulo. Sila ang nasusunod. Ayaw magpasakop, mga minamahal. Amen. Nakakatakot, mga minamahal. Wag. Lagi kayo maging mainit sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen. Para kung dumating, mga minamahal, mga pagsubok, mga minamahal, mga problema, nariyan, sinusubok ka lang na mahal na Panginoon. Amen. Sabi nga ng Biblia, mga minamahal. Amen. Na tayo po, mga minamahal, ay hindi pababayaan ng mahal na Panginoon. Amen. Sa Tagalog po, Jeremiah 7:24. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Dito po sa Jeremias 7, talata po ay 24. Ngunit, hindi nila dininig o ikiniling man ang kanilang pakinig. Hindi nagsilakad sa kanilang kundi nagsilakad sa kanilang sariling mga payo at pagmamatigas ng kanilang masamang puso at nagsiyaong paurong at hindi pasulong. Amen. Amen. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Sa ibig sabihin, mga minamahal, wag natin daw gayahin, mga minamahal, yung hindi, amen, sumusunod. Pwede kang makinig lang. Amen. Sabi nga ng ating mahal na kapatid na ating beloved Opi Kangina, amen, hindi lang po tayo mga minamahal, amen, tagapakinig, kundi tagatupad din tayo ng salita. Amen. Hallelujah. Idininig o kiniling man ang kanilang pakinig. Hindi raw ito, mga minamahal, kundi nagsilakad sa kanilang sariling mga payo, yung sarili nilang isip, sarili nilang wisdom, ito ang tama eh. Kahit may payo na, kahit sinabihan na, ito pa rin, yung pa rin nasusunod yung sarili mo. Amen. Ay sabi dito, at sa pagmamatigas ng kanilang masamang puso. Remember, amen, the Bible said, heart is deceitful. Amen. Heart is deceitful. Huwag mong susundin ang puso mo. Pag may nagpayo sa'yo, alam mo, brad, sister, kung saan ka maligaya, yan ang gawin mo. Kasi doon ka sasaya eh. Naku, huwag niyo susundin yung mga payo na ganyan. Amen. Ang isabihin niyo, pag kami nagsabi, sa salita ka ng Diyos sumunod. Amen. Kapag puso mo ang sinunod, ano sabi ng Biblia, mga minamahal? Amen. Heart is deceitful. Amen. Heart is deceitful. If you can put that Bible verse, I forgot the Bible verse, mga minamahal. Heart is deceitful. Who can know it? Amen. Hallelujah. Kaya nga napakahalaga, mga minamahal, na tayo ay susunod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi tayo ang masusunod. Amen. Sabi nga, mga minamahal, hindi na tayo yung driver. Pasahero na lang tayo. Kung ano ang isabihin ng mahal na Panginoon, ang ipayo ng mahal na Panginoon, yun na susunod. Maaaring may tanong, paano mo malalaman? Kapag kami mga decision ka, mga minamahal, maraming hadlang yan. Amen. May palo pa. Amen. May palo pa. Dahil ibig sabihin, hindi ito kalooban ng mahal na Panginoon. Mali na itong ginagawa ko. I have been chastised. Amen. Mga minamahal, we have the Spirit of God. We can discern what is happening in our lives. Amen. Ayan po, the heart is deceitful above all things. Desperately wicked, masama. Who can know it?
deceitful, and wicked. Yan daw po ang puso ng tao. Kaya kailangan sa mahal na Panginoon tayo, mga minamahal, sa salita ng Diyos tayo susunod. Amen. Hallelujah. The next verse, mga minamahal, amen, hallelujah. You will become a backslider in your heart if you were filled with your own decision by all your ways. Ito ang tama na isip kong gawin. Amen. Sa mga kapatid, sa mga mainit na mga Kristiyano, lalo na sa mga ginagamit mga minamahal, doon kayo humingi ng payo. Ano ba ang dapat kong gawin? Pag sinabing hindi na kalooban na mahal ang Panginoon, oo nga, no? Matigas ang ulo mo, ikaw pa rin nasusunod. Hindi mo alam, backslider in the heart ka na. You have been told what to do. Amen? Hallelujah. Proverbs 14:14, the backslider in heart shall be filled with his own ways, and a good man shall be satisfied from himself. Amen? Mga minamahal, kung meron pong sa Tagalog po, mga minamahal, kindly po. Hallelujah. The backslider in heart shall be filled with his own ways. Ang sabi ng salita ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Dito po sa mga kawikaan, kabanatang 14, talata po 14. Ang tumalikod ng kanyang puso ay nabubusog ang kanyang sariling mga lakad at masisiyahang loob ang taong mabuti. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Praise the Lord. The backslider in heart shall be filled with his own ways. Amen. Sarili niya, mga minamahal. Magpapakabusog siya sa sarili niya. Mga desisyon. Mag-ingat tayo, mga minamahal. Amen. Sapagkat may mga Kristiyano, mga minamahal, akala nila tama pa yung ginagawa nila, ay mali na pala. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sabi nga na mahal, beloved Mama Dear, tumabi kayo sa mga maiinit. Amen. Sa mga mapagkumbaba. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Can you say amen? Bagkat ang bagay nakakahawa. Pagka prideful lang kasama mo, maging mataas ka rin. Pag mapagkumbaba, ang papayo sa inyan, magpakumbaba ka lang. Sumunod ka lang. Yan ang mga ipapayo sa iyo. Word of God. Pag yan ang kasama mo, magpapalain ka. Oo nga, tigas ng ulo ko, ayaw ko magbigay ng ikaputhandog. Kaya ito, puro struggle ako. Ang tigas ng ulo ko. Hindi ko sinusunod yung mga pinangaral na mahal na pastor. Mahirap kasi lalo pag ayuno Sa mga ginagamit, mga minamahal, much is given, much is required. Amen? Mga ginagamit, mga choir, lahat tayo mga minamahal. Kailangan mag-aalay kayo ng uyuno. Hindi kayo basta papanik dito sa riser, mga minamahal, walang prayer. Kaya may standard tayo, may mga rules. Kapag hindi ka dumadalo, you cannot just go and sing, mga minamahal. May mga observation, mga minamahal, na tayong ini-implement. That's why, mga minamahal, ang ating banal na gawain ay binless. Bakit, mga minamahal? Ang ating parents in the Lord, sila po ang director. Mga minamahal, sila po ang nagturo ng mga bagay na ito. Can you say amen? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. The next verse, mga minamahal, amen. Hallelujah. We have few more minutes. Lulundag na po ako, mga minamahal, dito sa Psalms 36. 1 Samuel chapter 30, verse 6. Ako na lang po sa English para mabilis tayo. Pakihanda po sa Tagalog. And David was greatly distressed, for the people spake of stoning him, because the soul of all the people was grieved, every man for his sons and for his daughters. But David encouraged himself in his God. Amen? I-encourage niya. Tapos anong ginawa niya? Nag-pray siya. And Psalms 30 verse 8, the next verse, and David inquired at the Lord. Nanalangin siya. Nanalangin siya saying, shall I pursue after this troop? Shall I overtake them? Nananalangin siya. Hindi siya basta-basta. Susugod na lang. Amen? Yan ang turo ng ating beloved parents in the Lord. Hindi kayo susugod. Amen? Maging sa paghayo. Maging sa mga pupuntahan nyo. Panalangin, mga demon possessed, mga minamahal, wala kang panalangin. Amen? Kailangan may panalangin. Shall overtake them, and he answered him. The Lord answered, pursue, for thou shalt surely overtake them, and without fail, recover all. So, mahalaga ang panalangin. Kindly po, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Unang Samuel, Kapitulo 30, versikulo 5 and 6. Ha? Sa Islang una, sa Islam po. Islang, at nagdalamahating totoo si David, sapagkat
pinagsasalitaan ng bayan na batuhin siya, sapagkat ang kaluluwa ng buong bayan ay pumanglaw, bawat tao, dahil sa kaniyang mga anak na lalaki at babae, ngunit si David ay nagpakatibay sa Panginoon niyang Diyos. Amen. Samuel 38, talong po sa 8. And versikulo 8 po, ang sumangguni si David sa Panginoon na nagsasabi, kung aking habulin ang pulutong na ito, ay akin kayang aabutan sila? At sinagot niya siya, iyong habulin sapagkat tunay na iyong aabutan at walang pagsalang mababawi mo ang lahat. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Pakinggan natin yung mahal na kapatid natin na nagpatotoo, mga minamahal. Grabe, mga minamahal. Tumaas daw ang kanyang BP. Ano ang ginawa niya, mga minamahal? Nanalangin siya. Sumangguni sa mahal na Panginoon. Ano ang ginawa, mahal na Panginoon? Pinagpala siya, mga minamahal. Amen. Naging normal lahat. Amen. Naging kalooban ng mahal na Panginoon. Magpa-check up siya para malaman niya at siya po, mga minamahal, ay pinagaling na mahal na Panginoon. Palakpakan natin po ating pinamahal na Panginoon. Hallelujah. Basahin po natin yung huling verse, mga minamahal. Romans 15:4. Amen. Ako na po sa English, kaya pakiready po sa Tagalog. At maghanda na rin po ating mga awit, mga minamahal, manunugtog. Romans 15:4. For whatsoever things were written aforetime were written of our learning. Ito po yung binasa natin kanina. Yung mga nakasulat. Kaya ang Biblia, mga minamahal, napakahalaga. Amen. Ako'y nakakalungkot, mga minamahal. May mga kapatiran tayo, mga minamahal, walang Biblia ang sarili. Hindi nyo po pwedeng mag-base kayo sa cellphone. Ang cellphone po, hindi pwede nating tawaging holy cellphone. Amen. Kailangan meron po talaga tayong Biblia ang hawak-hawak. Amen. At i-treat nyo po ang Biblia na parang cellphone. Kung paano lagi nyong hinahawakan ng cellphone, ganun din ang Biblia. In sometimes, mga minamahal. Yan, for whatsoever written, amen, things, hallelujah, written for our learning. Sa Tagalog po, mga minamahal, praise the Lord. Ito na po ang huling verse. Amen. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Dito po sa mga aklat ng mga taga-Roma, Kabanatang 15, talata 4, sapagkat ang anumang mga bagay na sinulat nung una ay nangasulat dahil sa ikatuturo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sa magitan ng pagtitiis, pag-aliw ng kasulatan, magkaroon ng pag-asa. Sa ikatututo natin ng salita ng Diyos. Kaya mga minamahal, amen. Do not treat, mga minamahal, ang banal na kasulatan na ito na casual, amen. We get saved, mga minamahal. We get blessed dahil natuto ang ating beloved parents in the Lord sa banal na salita ng mahal na Panginoon. Keep it in your heart, mga minamahal. Amen. At mga minamahal, when it is in your heart, mga minamahal, amen, apply it, amen. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. As we sing these songs of praise, hallelujah, tanggapin natin ang mahal na Panginoon sa mga kapatiran na hindi pa nakilala sa ating po mga bisita. Kung may bisita po tayo, hindi pa nakatanggap sa mahal na Panginoon. Sa ating po mga webcast viewers, hallelujah. Tanggapin niyo, mahal na Panginoon. Magmana kayo ng buhay na walang hanggan. Hallelujah. Be faithful sa ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, amen. Magpakumbaba sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. God resisted the proud. Amen. But He giveth grace unto the humble. He'll be faithful, Lord, my Hallelujah. will obey you, Lord, to Walk, walk hallelujah, in the way. in You the will lead me. way that You walk in the way, you will lead me. Hallelujah. Hallelujah. My heart will be faithful.